Hello po mga kababayan, good morning. Dito naman po tayo sa ating podcast, Life with Don TN. Pero as usual, inom muna po tayo nitong napaka-healthy na herbal tea. Paragis with lemongrass and malunggay. Panlaban po ito sa yung mataas ang blood sugar. Yan. So, every morning, ito yung iniinom natin muna mga kababayan. Yan. Mainit masyado. Ganyan ang pag-inom. Ng tea, mga kababayan, pati sabaw. Naalala ko tuloy yung pag-inom ng sabaw sa mangkok ni Kiko Pangilinan. Hindi dumampi yung labi sa sa iniinom ang mangkok. Nabas mga kababayan ng mga netizens na drama lang. Hindi man talaga intensyon na uminom ng sabaw. Nag-live si Kiko sa kanyang Facebook account para sabing may coordinated attacks daw laban sa kanya. Pero rineview ko mga kababayan yung paghigop niya. Talagang hindi dumampi, pakita ko po sa inyo. Yan Pinos ni Jinky Yosun Guerrero, pansin ko lang, parang di naman nahigop ang sabaw. Ayan Oh. Hindi umabot yung... Ulitin natin. Hindi umabot. Siyempre, iniisip ng mga tao, drama lang ni Kiko. Para sa kampanya, mga kababayan, at isipin ng mga mamamayang Pilipino, parang ordinary rin siya. Ito yung post niya, gatas ng kalabaw sa kanin, paborito ng mga kabalen. Correctionan pala natin yung unang video natin yan. Ang akala ko, suka. That's the usual kasi, yung ginagamit sa sausawan, suka. Binubuhos niya sa kanin na nilagay niya mga kababayan sa takip ng kaldero. Yung video po, humihingi siya ng yung si Romeo Katakutan, yung may-ari ng farm, humihingi ng takip ng kaldero para doon kumain sa imbis sa plato, o kung hindi, doon na lang sa may na kasi, nakalatag na yung pagkain, mga kababayan sa bodol fight, nakalagay na doon sa, nakalatag na sa daw ng saging. Talagang humingi pa si ng takip ng kaldero para alam nyo na. Ito siya. Post niya na mismo ito. Hindi ko natanggihan ang alok ni Idol dahil paborito ko ito nung bata ko, sinangag na may gatas ng kalabaw. Manyaman, kung walang sinangag, lagyan lang ng asin at kanin, ang kanin. Salamat sa nag-abot sa akin ng takip ng kaldero dahil mahirap kainin ito sa dahon ng saging habang nagbobodol fight. Ayan yung moment. Ito yung paghigop ng sabaw na hindi umabot. Hindi umabot po. Umihigop siya, hindi man nahigop yung sabaw. Tapos, masarap daw. Ngayon, ito yung reactions niya. Well-funded, organized daw. Disinformation yung viral pat video. Most likely, kasi sa ating nakikita,
orchestrated, well-funded whole machinery para siraan ang ating kandidato. Ano ang nangyari kung pinagkakuan ng latest? Tayo po ay naroon sa Pampanga, sa San Luis, Pampanga, sa farm ni Idol Romeo Katakutan. At kami po ay nagkaroon ng food vlog. Sa totoo lang, 2 taon na po ako nagpo-food vlog mula noong 2022. Kaya kung dun sa mga matagal na tayong pinapanood, hindi bago sa atin ang food vlog, number 1. Number 2, yung ating naging programa, Hello Pagkain. Kaya pagdating sa usapin ng material at content, talagang hello pagkain ang ating pinapakita. Kaya hindi na ito bago. Nagtataka lang kami na bigla, kahapon lang ako gumamit ng kamay para kumain. Sa Pampanga pa. Yung nangyari ang aming kasing nakaugalian ng tatay ko, ang turo sa amin, na tinuro ko rin sa aking mga anak, ay kumain ng kanin na may gatas ng kalabaw at may asin. So yun ang ginawa namin. Siyempre nasa Pampanga kami. At ginawa ni Idol Romeo, ibinigay sa atin yung kaldero dahil takip ng kaldero dahil nga yung gatas ng kalabaw eh pag nilagay mo dun sa banana leaf, sa dahon ng saging, kakalat. So yun, kumain tayo ng gatas ng kalabaw na may asin at kanin sa takip ng kaldero. And ito naman yung ang sabi, kumain ng daw ng saging. Anyway, so nabigyan natin ng pagkakataon na masabi ni Kiko Pangilinan yung kanyang side. Iyon naman talaga tayo. Kailangan may balance. And that's the reason why, mga kababayan, dito din sa podcast na to, gusto nating itama yung kahapon na vlogging natin na podcast. Yung issue kay Dennis Padilla, yung supposed reactions, mga kababayan, ni Judy Ann Santos Agoncillo. Nagtaka ako kung bakit nag-viral siya. Sabi ko, napakarami yung nanood. Napakabago pa lang ng ating channel. 1,000 plus pa lang mga kahapon pa lang ng 1,000 plus. 1,100 plus yung mga subscribers natin. Sabi ko, bakit umabot ng 26,000 yung nanood? Yun pala, daming nagre-react. Itinatama yung aking kamalian po sa attribution kay Judy Ann Santos. Kasi sabi ng mga nag-react, hindi man na niya si Judy Ann Santos mahilig sa ganyang sistema na nangingialam sa buhay ng kapwa niya mga artista. So napaisip ako kasi actually hindi man ako mahilig sa showbiz. Kaya lang dito mga kababayan sa ating podcast, nagkataon na yung issue, akma sa ating programa kasi nga ang titulo ng ating channel, Life with Dan TM. Sabi natin, pag-usapan natin dito yung tungkol sa buhay-buhay ng mga tao, about relationships, about emotions, yung mga trouble natin, about success, trial sa buhay, para mapulutan natin ng aral. And I encourage people to actively participate sa ating mga discussions. Ayun nga po, nagtaka tayo. Bakit sabi ko ang daming nagre-react dito at karamihan, mga buzzers, binabasa ko. Yan pala mga kababayan, sabi nila, inimanan niya yan si Judy Ann. Fan page lang yan ni Judy Ann. So chinek natin. Tama nga kayo. So maraming salamat po sa inyong corrections. Tayo naman po, pag tayo ay nagkamali, that's normal sa sino man. Wala man pong perpekto. At kasama ako doon mga kababayan, sabihin pa natin na tayo ay malawak na yung ating experience sa journalism kasi close to 40 years tayo na practicing journalist. Pero tao lang tayo. Sabi nga, to err is human. Ang importante, kung tayo ay may mga pagkakamali, open tayo to corrections and ready tayo to rectify anything na nasabi natin. So ngayon,
itinatama natin yung ating kamalian. This is a result of my oversight. Hindi natin intensyon na manira. Hindi lang natin na-check ng maayos yung ating source, kaya mali yung ating attribution. So itatama natin. Hindi actually yun galing sa mismong bibig ni Judy Ann Santos, kundi galing sa kanyang mga tagahanga na nag-create sila ng fan page sa Facebook with 3.5 million subscribers. Ito yung naging source natin. May picture ni Judy Ann tapos ng kanyang family na si Ryan Agoncillo at mga anak. Hindi ko masyado nabasa because of my excitement, 3.5 million followers. Sabi dyan, this is only a fan-based page of Miss Judy Ann Santos, an official Facebook page. So itinatama natin yung attribution doon sa ating discussion kahapon na sinasabi natin we are quoting Judy Ann Santos sa ating podcast. So mali po ako doon. Ito yung kinote ko po para itama natin. Yan Yun naman po ang essence ng responsible broadcasting. Sa amin po, pag may mali, you report things na mali. Halimbawa, may namatay, hindi naman talaga namatay, kundi na-aksidente lang, hindi pa man patay, itinatama namin. That is responsible reporting. Kahit sa CNN po, BBC, nagkakamali sila kasi normal yun sa tao yung magkamali. Ang masama sa tao, pag nagkamali ka, hindi mo itatama yung kamalian. So, immediately nang ma-realize natin, in fact, yung naka-realize mga kababay, yung aking anak, pinagalitan nga ako. So sabi ko, itama ko na lang yung ating pagkakamali. And I thank you people na mga nanonood sa atin. Kasi kabago-bago ng ating channel, yung Life with Dante M, pero marami yung mga nanood. Imagine, 26,000. Ito yung gusto kong itama. Dennis Padilla, Pinangaralan, Judy Ann Santos Agoncillo fan page. Tinama ko na yung title, a source, hindi mismo si Judy Ann Santos, kundi Judy Ann Santos Agoncillo fan page. Kaya lang yung discussion ko dito, mali pa rin. Kasi pag pinakinggan mo, ang discussion ko, ang attribution, direkta, mga kababayan, kay Judy Ann Santos. Baka magalit si Judy Ann Santos. Hello, Judy Ann. Baka hindi man ako sikat na tulad mo. Baka you come across with this video, humingi ako ng paumanhin. This is, a result of my oversight. Hindi ko masyado na-check ng maayos at ito nga, ang result, nag-viral yung video at binas ako ng mga So I deserve that bashing. Hindi ako nasasaktan sa mga bashings ninyo, sa mga pananalita ninyo. Yung iba masasakit, pero sanay na din ako sa mga masasakit na salita. So maraming salamat sa inyong corrections. I-replay ko ulit po dito. At hindi ko din ito i-delete na video na kung saan nagkamali ako ng attribution kay Judy Ann Santos. Ang purpose natin, para may ready reference kayo doon sa aking pagkakamali na ako ay talagang nagkamali kahapon. Anong pizza ba kahapon? 14. Ayun ang araw kung saan mali yung aking yung aking content doon sa dito sa ating podcast. So babasahin ko sa inyo yung mga reactions after na i-replay ko sa inyo portion ng ating podcast kahapon. Ayan po siya. Dito sa Live with Dante M. Kasi pati si Juday, hindi na din makatiis. Bumanat na mga kababayan si... So mali yung sinasabi ko dyan. Judy Ann Santos Agoncillo, 23 hours ago, nag-react na rin po dahil sa walang tigil na pagsasalita na kung ano-anong mga negative reactions ni Dennis Padilla dahil sa, sabi niya, maling pagtrato sa kanya
doon sa kasal ng kanyang anak na si Claudia. Pero nakapagpa-picture pa nga din siya. Nauna pa nga daw na nagpa-picture sa kanyang anak. Kaya lang makikita mo ang tensyon, mga kababayan, sa mukha ng lalaki, ng asawa ni Claudia. Yan o, seryoso. At kahit yung anak, mga kababayan, pilit lang yung ngiti dahil sa presence ng kanyang ama na masyadong self-centered po. O ngayon, i-share ko sa inyo yung sinabi ni Judy Ann Santos Agoncillo. Tapos may... So mali yung reference ko po. Hindi mismo si Judy Ann Santos Agoncillo, kundi sa fan page, somebody na nasa likod ng fan page ni Judy Ann Agoncillo, Judy Ann Santos Agoncillo. Ah, Magre-regalo ka sa kasal ng anak mo, bagoong pa. so yun man lang, binabawi ko yung aking statement at itinatama natin. Hindi galing sa bibig mismo ni Judy Ann Santos Agoncillo. Pero yung content doon, mga kababayan, pinaninindigan natin. Tama yon yung inattribute ko kay Judy Ann na mali ako doon. Pero yung discussion doon, mga kababayan, sinasabi doon sa fan page, tama po yon. Naniniwala ko na tama lang yon, mga kababayan. Ayan, emphasize ko lang na Judy Ann Santos Agoncillo fan page ito. Hindi si Judy Ann mismo. So ulitin natin yung kung anong sinasabi rito. Na naniniwala tayo, tama lang itong sinabi rito sa fan page. Sabi niya, she's walking down the aisles, glowing, graceful, and grounded. Not because of who raised her, but because who showed up. The man invited as a guest, nasa sa father, yes, you are on the list. No, you are not in the role. You miss the late nights, the straightness, the school recitals. You were not there when she needed a dad. But at least now, you'll get a seat. Just not the title. Here's a thought. Fatherhood is not about DNA. It is about presence. It's about showing up when it's hard, not just when it's pretty. To all the fathers who disappeared when it mattered, this is your reminder. Respect is earned, not inherited, not demanded, not automatic. You were invited because she is kind, not because you were deserving. This wedding is proof that a child can grow, love, and succeed, even without a father who stayed. She made it without you. Now you get to watch her win from the back row. Ayan po, mga kababayan. So itinatama natin yung ating pagkakamali. Yan po ang aking natura. At hindi ako nasasaktan pag ako ay itinatama, pag ako ay mali at itinatama. And I would like to thank you people, yung mga nanood, kasi itinama ninyo yung aking pagkakamali, a product of my oversight. At sana po sa mga susunod nating mga content, mga topics, mga discussions dito, then I am expecting na mas pa kayo na mag-i-engage sa akin, magpa-participate sa discussions, at kung may mga kamalian tayo, itatama po ninyo ako. Sabi nga po, to err is human. Kaya babasahin ko sa inyo, mga kababayan, as a proof na tayo hindi onion skin, hindi tayo sensitibo sa corrections. At ako po ay pinalaki sa corrections ng aking magulang, ng aking teacher, ng mga nakakakilala sa akin pag ako po ay nakakagawa ng mga kamalian. And kahit hindi ko po kayo kilala at hindi man ninyo ako kilala, in fact, isa sa babasahin ko rito, hindi niya ma-mention yung aking pangalan. So, bagong viewer natin, natawag sa akin vlogger lang eh. Maraming salamat sa corrections ninyo na pinaabot ninyo sa akin. Ito siya, Jaja, I for you. 21 hours ago, sabi niya. Ito yung nakakuha ng aking attention eh. Sorry Mr. Vlogger, but can you tell me where you found that post from Judy Ann Santos about Dennis Padilla? Which social media account was it on? As far as I know, she is only active on her Instagram account. I don't believe that Judy Ann would get involved in someone else's problems or family issues. Hope you source that from a legitimate account of Judy Ann Santos. So, maraming salamat po
pag-call ninyo ng aking atensyon. Kasi po, ang mga videos ko, usually talagang binabasa ko po ang mga reactions ng mga tao para yung mga feedbacks ninyo ay malaman ko kung may mga kamalian tayo sa ating mga sinasabi, then open tayo sa corrections po ninyo. At with this, I surrender myself to your corrections. I submit myself to your corrections. Maraming salamat. Napansin ninyo ang aking pagkakamali sa pag-attribute ng tawag dito. Nung reactions na yon kay Miss Judy Ann Santos Agoncillo. And my apology to the family, kay Judy Ann Santos Agoncillo mismo at sa kanyang family. Sabi ni Chai Legaspi, fake account ito ni Judy. Hindi niya ugali ang makisawsaw sa family problem ng iba. Sana manood siya. Mapanood siguro niya ito at gumawa siya ng aksyon. Ako na po yung gumawa ng aksyon. At kung halimbawa mag-react si Judy Ann Santos, halimbawa makarating sa kanya itong ating video, then ngayon pa lang humihingi na ako ng paumanhin. Sabi pa ni Nerensky, fake account ni Judy Ann yan. Sana nag-fact check ka. Hindi nangingialam yan sa mga issues ng ibang tao. Panay pa-mention mo sa name niya. So kaya nga ulit-ulit din natin mini-mention yung ating kamalian at hindi ko i-delete yung video para may ready reference sa aking kamalian po na ngayon itinatama natin yung ating kamalian. At tayo'y nagpapasalamat sa inyong corrections at ako'y humihingi ng apology sa attributions ng reactions na to na hindi man pala po sa kanya, hindi kay Judy Ann Santos, kundi galing sa fan page ni Judy Ann Santos na may 3.5 million subscribers. Sabi ni Marlene Amarillie, ang mga binabasa ko po, yung mga reactions nila na fake account ito. Fake account po yan ni Miss Judy Ann Agoncillo. Kahit kailan di siya nakikisawsaw sa mga issue ng ibang artista dahil alam niya may sarili siyang buhay. Sabi ni Peace Out, Sir Dante, hindi ka nadala, agad-agad kang naniniwala sa mga napapanood mo sa social media. Actually, ito pa man lang, mga kababayan, yung nakuryente tayo sa ating source as a product of my oversight. Karamihan naman po sa mga vlogs ko, yung mga sources natin, lalo sa politika po, mainstream, if not direct from the source, sa Palasyo Malacanang, Presidential Communications Office, o from the horse's mouth mismo. Kasi yun ang training namin sa mainstream media. Pero hindi nangangahulugan na kahit may training tayo na napakahaba, tao lang tayo, hindi na tayo magkakamali. Nagkakamali pa rin. Ang importante, sabi ko nga sa inyo, sa responsible journalism, pag ikaw ay nagkamali, ready ka na itama, outright, kailangan itama mo. That is responsible journalism. Ang mali po, halimbawa na found out mo, na check mo na, kinoreksyonan ka na ng mga tao, nagpapatunay na mali yung source mo o mali yung sinabi mo, pinagpipilitan mo pa rin na tama ka. Yun ang mali doon. Wala man akong ganong ugali po. Pag ako'y mali. And I'm glad to be corrected by anyone. Hindi ako pumipili ng kung sinong pwede lang na mag-correct sa akin na yung mas mataas sa akin yung katungkulan o status sa buhay. Kasi sabi nga po mga kababayan, pantas ka man at di lang paham, mayroon ka rin hindi alam. Kaya open tayo sa correction. Hindi man po ako nagmamagaling. Wala akong ganong pag-ugali. Ako ang taong hindi po tayo ma-pride. Wala tayong pride chicken o egoistic. Hindi ako ganon. Down to earth po ako, mga kababayan. Yan ang description ko sa aking sarili. Ready to accept corrections pag tayo po ay nagkakamali. And we are ready din to defend pag tama yung ating sinasabi. So, ganun po ang aking natura as a journalist. Sabi ni Titaw Alpay, Sir Dan, I will always remember you.
And Maharlika, follower ako. Salamat hindi kayo tulad yun noon siguro. Mima Alicia. Hanggang impyerno sumasama doon sa mambubudol of all centuries AD. Yan ang sinasabi ninyo. Si Mima Alicia, hindi ko ba masyado kabisado. Pero tumatawag yun paminsan sa akin. Pero si Marlica, hindi man ako tulad no na kahit mali, pinaninindigan. Talagang intentional yung pagpapakalat ng fake news. Tayo, pag halimbawa, fake news yung naipakalat natin, pag na-realize natin that it is a fake news, mali yung information, itatama natin. Ganun po tayo. Yun ang pagkakaiba natin sa mga ibang vloggers. So maraming salamat sa 163 comments dito po sa ating video na mali yung ating attribution sa issue ni Dennis Padilla na sabi natin pinangaralan ni Judy Ann Santos. Pinangaralan. Hindi man actually si Judy Ann Santos pala yung gumawa noon, nag-post noon, kundi yung kanyang fanpage. Okay na po tayo, mga kababayan. O ngayon, kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa bago nating channel, Life with Dan TM, please subscribe po. Like and share na rin na po ninyo yung ating mga videos. At kung may gusto kayo mga topics na i-discuss natin dito about life, about emotions, about troubles in life, about relationships, ipaabot lang po ninyo sa akin para mapag-usapan natin po at hopefully makatulong sa ating mga taga-subaybay. Message lang po ninyo sa aking FB account, Dante Maravillas. Sa kayong page natin, Dante Maravillas Vlog. Ako po si Dante Maravillas, isang Bicolano vlogger from the province of Albay. Bye-bye po, God bless, and maraming salamat po sa inyong corrections. And my apology again to Judy Ann Santos Agoncillo sa mali nating attribution.